Grade 6 students sa Pangasinan minulestya umano ng guro sa kanila mismong paaralan. Suspect, arestado. Mga nag-aalok umano ng non-appearance sa pagkuha ng annulment. Arestado. Mga suspect, may mga kasabwat daw na abogado't hukom. Isang araw bago ang misyon ng grupong atin ito, patungong Bajo de Masinloc, Chinese Coast Guard, nagsagawa ng pagsasanay doon. Dagdag singil ng Meralco ngayong Mayo, resulta ng pagmahal ng binibiling kuryente ng mag-red at yellow alert nitong Abril dahil sa kakulangan ng supply. Exclusive, bistado sa Pasay, ospital na wala umanong permit, mga pogo worker daw ang mga pasyente at dayuhan ng mga doktor at nurse. Tubig mula sa balon sa isang barangay sa Ilocos Norte, bakit kulay berde na? Amoy gasolina pa. Top-notcher sa nursing licensure exams ngayong taon. Kilalanin. Nararanasang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hudyat na ba ng tag-ulan? At ang sagot ni Paulo Contis sa mga espekulasyong hiwalay na sila ni Yen Santos matapos burahin ni Yen ang pictures nila sa Instagram. Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang guro dahil sa panghihipo umano sa isang estudyante sa loob mismo ng isang classroom sa Pangasinan. At sa investigasyon ng pulisya lumabas na ilang beses na itong ginawa sa 12 anyos na biktima. Hinihintay naman ng DepEd Region 1 ang formal na reklamo para masimulan ang sariling investigasyon. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Takot ang nararamdaman ng 12 anyos na lalaking grade 6 pupil matapos daw siyang molestyahin ng kanyang lalaking guro sa loob mismo ng silid-aralan ng isang pampublikong elementary school sa Santa Barbara, Pangasinan. Kwento ng mag-aaral, pinapasok siya ng guro noong linggo ng umaga, May 12, para raw sa practice ng graduation ceremony. Pero walang naganap na practice. Sa halip, pinapasok daw siya sa isang silid at saka hinipuan sa masiselang bahagi ng katawan. Tulala raw ang bata nang umuwi sa kanilang bahay. Umiiyak po yung anak ko nung nagsusumbong sa akin. Na ayaw ko na pong pumasok dahil ang teacher ko po bastos. Anong ginawa? Saka kinuwento niyo na po yung nangyari sa kanya. Yung hindi ko maano yung galit pero para sa anak ko sobrang sakit sa bilang ina. Agad nagsumbong sa Santa Barbara PNP ang mag-ina at doon naaresto sa follow-up operation ang lalaking guro. Sa police station, sinubukan ng news team na kuhanan siya ng pahayag pero tumanggi ito. Doon sa complaint ng mga bata, nagsumbong. Kaya sinamahan yung mga magulang. Marami daw basis ngayon lang may nalakas loob na nag-complain. Pinuntahan ng news team ang paaralan kung saan nangyari ang insidente pero wala ang principal. Ayon sa DepEd Region 1, hinihintay nila ang formal na reklamo na isasampa ng pamilya ng biktima para masimula ng investigasyon sa insidente. Pero just in case nga po na yung resulta nga po ng investigation or inquiry na sinasagawa po ng department ay may kaukulang aksyon naman po na sinasagawa po ng Department of Education. Dapat may official complaint yung sabihin po natin, yung parent. Desidido raw ang pamilya ng bata na magsampa ng kaukulang kaso laban sa guro. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Inaresto rin ang 4 na sangkot umano sa pag-aayos ng annulment nang hindi humaharap sa korte, gayon din sa late na pagpaparehistro ng birth certificate.
Mahigit 300,000 piso umano ang singil at may kasabwat umanong abogado at hukom. Nakatutok si John Consulta. Nang makuha ang hudyat, inaresto ng NBI Cybercrime Division ang kanilang target sa coffee shop na ito sa Quezon City. Walang takas sa mag-asawang nasa likod umano ng non-appearance annulment scheme. Sa NBI kami, ha? Dalawang iba pang sakot din daw sa paglalakad ng non-appearance application for annulment at late registration of birth ang inaresto sa Pasay. Ayon sa NBI, nag-ugat ang magkahiwalay na operasyon sa reklamo ng Korte Suprema. May mga abogado at judge daw kasing sangkot sa naturang non-appearance annulment application. Yung mga nahuli natin, nag-o-offer sila ng 100% quote-unquote legit na annulment process, non-appearance. So as long as you're willing to pay, I think it's 350,000 per process. Wala ka nang gagawin, mag-iintay ka na lang, ipoprocess nila, then ibabalik sa'yo yung document, tapos na. May pinapakita silang mga real docs galing sa court. Naka-sign talaga doon yung lawyers and judges. And then meron silang pinapangalan talagang mga lawyers and judges na nasa likod nito na nagpapabayad. At nagiging madali daw yung proseso. Ang isa pang nakakabahala, ang pagproseso umano ng mga suspect sa birth certificate ng mga nagpapalit registration. Alarming siya in the sense na based on our intelligence, may mga foreigner na gumagamit ng mga local mules. Itong mga local mules, ito yung mag-a-apply ng late registration. Pag nakuha nila yung docs, ang mag-utilize nito yung mga foreigner allegedly. Pwede ka na makakuha ng barangay clearance, municipal clearance, and whatever. At the same time, pwede na itong maging starting process doon. Halimbawa, gusto mo ng passport. Laking pagsisisiraw ng isa sa mga suspect sa kanyang pinasok na pagkakitaan. Ang sabi lang po ay mag-provide daw po ng requirements tapos sila na daw pong bahala dun sa pag-file po. Pero hindi po nila sinabi ko sino pong attorney po yung hahawak. Pero ang sabi po naman nila 100% kasi may mga pinapost po sila na na posted na po sa PSA yun. Nagsisisi po ako na na pinasok ko po ito. Naharap siya at iba pang suspect sa reklamong estafa in relation to cybercrime at computer-related forgery. Nakakulong na sila ngayon sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Nagpasalamat naman ang Supreme Court sa agarang aksyon ng NBI laban sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagsagawa ng iba't ibang pagsasanay ang China Coast Guard sa Panatag Shoal, isang araw bago ang paghahatid doon ng supply ng isang sibilyang grupo. Nakatutok si Joseph Moro. Sa video na ito ng Chinese-run TV station na CCTV na iniulat ng Reuters, ipinakita ang mga pagsasanay umano ng Chinese Coast Guard sa mga emergencies sa may Scarborough Shoal o Panatag Island. May kunyaring mga nalunod at kailangang sigipin at ready rin mag-deploy ang kanilang Coast Guard. Inilabas ito bago ang nakatakdang civilian mission ng grupong Atinto sa Panatag Shoal na maglalayag bukas. Layo ng civilian mission na ipakita na ang tubig sa may Panatag Shoal ay sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Maglalagay daw sila ng mga boya at mamimigay ng supply sa mga mangingisda. We should normalize and regularize civilian access in the West Philippine Sea. If China is militarizing our own exclusive economic zone, we're there to civilianize our own seas. Because at the end of the day, we stand by our belief that the West Philippine Sea should be accessible to ordinary citizens. Sa satellite image ng maritime expert na si Ray Powell, dumarami ang mga Chinese vessels sa may Panatag Shoal. Andun na raw ang may 29 na mga Chinese maritime militia vessel at 5 Chinese Coast Guard, pero di raw nababahala ang Atinto mission. Sakay kami ngayon ng barko ng Coast Guard na magpapatrolya sa Baho de Masinloc para masiguro na ligtas ang civilian mission ng grupong Atinito, bagaman hindi ito aktibidad ng gobyerno. Klaro lang na safety yung priority. And wala tayo doon para magawa yan. So, klaro sa amin yung mga bottom lines natin, yung mga objectives natin. And at the same time, open yung coordination and lines of communication. Para kung ano yung mangyari,
madali din yung ating magiging mga possible responses. Nagsagawa naman ang pinakaunang space dialogue ang Pilipinas at Amerika para mapalakas ang kooperasyon sa civil space matters, kabilang na ang paggamit ng kalawakan para sa maritime domain awareness. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinalakay ang isang ospital sa Pasay City ng mga POGO worker umano ang ginagamot. Bukod sa wala umano itong lisensyang mag-operate, wala rin umanong working permit ang mga dayuhan nitong doktor at nurse. Iyan ang tinutukan ni Rafi Tima. Sa labas pa lang ng gusali, malinaw na isa itong medikal na pasilidad. Bagamat nakasulat sa naglalakiang Chinese character, may maliliit na English translation kung ano ang serbisyong kanilang ibinibigay sa Tai'an Clinic and Laboratory. Ang niraid na pasilidad, hindi kalayuan sa gusali ng Senado sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Nakatanggap daw kasi ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng ulat na isang ospital ang nag-ooperate dito. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit, with a license to operate. So upon that report, kami po ay nagkasa ng mga intelligence visit sa mga ito at napag-alaman nga namin na meron nga ganito, ospital nandito at saka mga doktor at mga nurses na wala mga permit, mga license to practice medicine and nursing in the Philippines. Ipinagtataka ng PAOK na raid na raw ito base sa pahayag ng mga Pilipinong kawani. Ideally, dapat hindi na nakakapag-operate ito. So dapat, kung na-report sa amin 3 weeks ago, nakasara na dapat ito pagpasok namin. Malinaw umano na hindi mga Pilipino ang mga pasyente ng pasilidad na ito. Ayon sa PAOK, mga POGO workers ang pangunahin nilang pasyente. Dito tumatakbo yung mga nasusugatan, ng mga magpupugo, yung mga nagkakasakit, yung nagkaka-COVID na magpupugo since wala sila mga dokumento sa katawan. So they rather go here sa mga gantong ospital. Ang clinic na ito o maliit na ospital kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong pasilidad na ito na nakatago sa mga restaurant sa bahaging ito ng Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad nitong ECG machine at itong ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito, meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na illegal ang kanilang ginagawa. Todo tanggi pa noong una ang mga inabutang kawani sa loob, tulad ng lalaking ito na nagbibigay ng reseta ng abutan ng raiding team. I am not a doctor. I am not a doctor. Pero kalaunan, umamin din. I am a vitamin doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? I visit only. Visit. Isa pang Vietnamese at isang Chinese na doktor ang inabutan ng raiding team, kasama ang isang dayuhang pharmacist at nurse. Matapos imbestigahan at kunan ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ang mga dayuhang pasyente habang idinitain sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang doktor at nurse at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Agad namang isinara at ipinadlak ang pasilidad. Ang PAOK inaalam pa kung sino ang may-ari ng pasilidad at nakikipag-ugnayan sa Pasay LGU kung nakakuha sila ng permit. Ayon sa aming mga report, hindi lamang ito ang clinic na ganito. Marami pang ganito sa Metro Manila. So sabi ko nga po, it is an underlying problem indicative of a much larger problem na malaki ang problemang idudulot ng POGO sa bayan natin. Kinumpirma ng Pasay LGU sa GMA Integrated News, walang permit ang naturang pasilidad. Ininspekta raw ito ng kanilang kawani at pinagpapaliwanag bago pa ang raid kagabi. Nabigyan po yan ng show cause order. Wala pong permit. And in fact, nakipag-ugnayan din kami before pa sa administrator ng building upang ipaalam na kailangan yung kanilang mga businesses na nandyan ay merong business permit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tumaas po ang singil sa kuryente nitong Abril. Epekto raw yan ng pag-yellow at red alert noong nakarang buwan nang magkulang ang supply at reserba ng kuryente sa bansa. Nakatutok si Maki Pulido.
Eto na ang kinakatakot nating taas singil sa kuryente dulot ng lumipis na supply ng kuryente noong nakaraang buwan. Ang bill ni Annie mula 8,900 pesos nitong Abril, ngayon 13,700 pesos na. Nang suspindihin kasi ang face-to-face classes dahil sa tindi ng heat index, maghapong nasa bahay ang nag-iisang anak kaya napilitan na silang gumamit ng aircon. Sobrang init, ma'am. Tinitiis lang po namin dati. Kaya lang hindi kaya. Tumaas ang konsumo ni Annie, pero tumaas din kasi ang singil ng Meralco. 46 centavos per kilowatt hour ang itinaas, kaya 11 pesos and 41 centavos per kilowatt hour ang singil sa consumer. Pinakamalaking ambag ng pagtaas ay pagmahal ng biniling kuryente ng Meralco mula sa wholesale electricity spot market noong mag-red at yellow alert dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Kapag may alert levels, that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Mas mataas ang dagdag singil sa ilang lugar sa probinsya na lahat ng isinuplay na kuryente ng mga electric cooperative binili sa spot market. Sa Catanduanes, mahigit 7 pesos ang dagdag singil kaya 13 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente. Sa Dumaguete naman, 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil. Sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives, maaaring umutang sa anti-bill shock program ng Land Bank ang ilang miyembro nila para pautay-utay sa halip na one-time big time ang babayaran ng kanilang mga customer. Wala pa talagang ibang pamamaraan kung babayaran pa rin po ng mga consumers yung pagtaas ng presyo ng generation. Dahil ganito na lang ang epekto sa atin ng pagsipa ng generation charge, sabi ng Power for People Coalition, dapat imbestigahan ng mga korporasyon sa likod ng mga pumalyang planta, kaya't nagka-red at yellow alert sa kasagsagan ng tag-init. Maaari raw kasing kumita ang mga ito sa spot market dahil nagbenta ng mahal na kuryente ang iba nilang mga planta. Ipinapakita doon sa datos din mismo at reports ng mismong government agencies na kung sino yung mga nag-unforced shutdown, sila din yung ilan sa mga kumpanya na nagbabato ng kuryente doon sa merkado na napakataas ng presyo. Kailangan yun maimbestigahan. Tila buhay ng ilan ang kapalit ng mataas na singil ng kuryente. Single mom at dialysis patient si Judy Lynn, kaya para mabayaran ng electric bill at ibang gastusin, malamang daw hindi na niya inumin ang ibang gamot na kailangan niyang inumin. Kinakabahan. Kasi siyempre buwan-buwan, obligasyon naman natin talaga yan, kaya pinaghahandaan. Ang problema, malam na mataas. Mataas, kaya nakakasakit ng ulo kung saan mo kukunin yun. Buwan-buwan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Marami pa ring nahuhuling motorista na di sumusunod sa batas trapiko. Tinay kahit may mga nakapaskil na signages para dyan. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kabila ng mga nakapaskil na no parking sign, pinaradahan pa rin ng mga bus at ilang pribadong sasakyan ang bahaging ito ng Macapagal Boulevard sa Parañaque. Kaya pinaguhuli ang kanilang driver ng MMDA. Hindi po pwedeng merong mga nakapark sa gilid ng kalsada because it is a highway. So it is meant to be used ng mga sasakyan at mabibilis po ang mga takbo dito. Karamihan umano sa mga nagparada, kumain sa mga karinderya sa lugar. Kaya pati mga karinderya, pinaalis din ng MMDA. Hindi ko po kayo pinagbabawal maghanap buhay. Pero sa amin po, kailangan nasa maayos na lugar. Pakiusap po, pakitanggal po. Dahil pag kami bumalik bukas o sa susunod na araw, kukumpiskahin ko po yan. Handa naman daw sumunod ang ilang tinderang nakausap namin. Pero Payag po ako. Basta lahat po ng tindahan, kami lahat. hilera naman ng mga illegally parked na sasakyan sa gilid ng isang paaralan ang dinatnan ng mga enforcer sa may Quirino Extension sakop ng Barangay Don Galo sa Parañaque. Tinikitan yung mga may driver habang hinatak naman yung mga sasakyang unattended. Yun nga lang, naubusan ng tow truck ang MMDA. Kaya iniwanan na lang ng ticket ang iba pang unattended na sasakyan. What we want is the continuous mobility ng mga sasakyan. Pasado alas 4 ng hapon, pinasadahan naman ng MMDA ang mga iligal na nakaparada sa may kahabaan ng Panay Avenue sa Quezon City. Gaya ng mga nauna, pinaghahatak yung mga unattended. Ang isang ito, may driver naman, kaya lang nasampa na ang kanyang sasakyan. Wala naman siyang angal, ang pakiusap lang niya, makikiangkas na rin daw siya sa tow truck ng MMDA. Tutubusin ko na to, wala nang magagawa, saka doon kabisado yung lugar.
Hindi rin pinalagpas ng MMDA ang iba pang mga sagabal sa bangketa tulad ng mga harang at illegal signages. Meron pang bisikleta. First and foremost, this is a mabuhay lane, no, ang Panay Avenue. Pangalawa, this is also part of the alternate routes that we have set forth for the closure ng Kamuning Flyover rehabilitation natin. So, it's really important to ensure that yung mga kalsada dito, hindi lang po Panay Avenue but also other alternate routes, na cleared po siya of any forms of obstruction. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso dahil may mid-year bonus na katumbas ng isang buwang sweldo ang mga kawani ng gobyerno simula po bukas. Ayon sa Department of Budget and Management, matatanggap yan ang lahat ng civilian personnel, gayon din ang mga nasa iba pang sangay ng gobyerno at mga institusyon, pati mga military at uniform personnel. Qualified makatanggap kung nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2023 hanggang sa May 15. Nananatiling empleyado ng gobyerno hanggang sa nasabing petsa ng bigayan ng bonus at nakakuha ng satisfactory score sa performance rating period. Patuloy naman pinag-aaralan kung bibigyan ng dagdag sahod ng government employees. Inaasahang makakapagsumite ang Budget Department ng final report kaugnay nito sa susunod na buwan. Isa-isang inusisa ng mga senador ang problema sa ilang paliparan sa bansa. Ang mga ito nakaapekto na raw sa turismo. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sirang aircon, sirang escalator, pati maputik na banyo. Ilan lang yan sa mga binatiko sa mga airport ng bansa na inusisa sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Madalas pong madumi, mainit, sira ang mga pasilidad, kulang-kulang ang serbisyo, maging domestic airports man o international. Flight delays, cancellations, and of course, because of that, we have a recipe for disaster. Kung ganito lang ang ibubungad natin, sino namang gaganahan lumipad at bumisita sa ating bansa? How do we boost our tourism with airports like this? At ang escalator ng NAIA Terminal 3, sira umano sa ilang beses na paglapag doon ng Senate President. It's been busted for the last 5 months, I think. Yes. The only escalator they have, and it's busted. So everybody has to walk down, carrying their bags. Naawa ako sa mga senior citizens because puno yung elevator. There's only one elevator, right? Paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nagtatagal daw sa bidding at delivery ng spare parts. September 14 pa ang turnover ng operasyon ng NAIA sa private concessionaire. San Miguel is doing the OFW lounge in Terminal 3. They are also renovating, repairing basement of Terminal 3 in order to improve the amenities afforded the MIA employees in terms of cafeteria and rest space and some mini barracks. Maging sa mga probinsya, may problema umano sa ilang airport gaya sa Iloilo. Many complaints already. Air conditioning, escalators, matagal na yung escalator problem na yan. In fact, during the last budget, we allotted more than 100 million for the repairs and upgrades in the Iloilo Airport. The new BPP code and the new regulations that were issued in April 6 has an impact on fulfilling the requirements. We are very much on schedule now for Iloilo. Sa Lagindingan Airport ng Cagayan de Oro City naman, masikip at maputik umano. The foreigners are standing. Yung mga banyo, sa umaga maganda pa, pero sa hapon wala na, panay putik na. We have this ongoing rehabilitation of CRs. Regarding Lagindingan, we are constructing a modular terminal that is capable of 360 passengers, and we expect this to be completed by August. The initial design I saw kasi was container van. Hindi naman. Hindi sir. So, okay, kasi kawawa naman po container. So it's something similar that they use in Singapore. Okay. So we can transfer that to another air condition. Air condition with toilets. Sinita rin ang Katiklan Airport na gateway ng papunta at galing Boracay. If you're going back to Manila, you need to take a bus. So we were in the bus for like 30 minutes to bring us to the tarmac. And napakaliit din ng airport. We want more visitors in Boracay, but the airport itself does not have the capacity to accept more visitors. Dagdag niya, dapat i-inventory lahat ng domestic airport na tila pare-pareho ang problema at nakakaapekto ito sa turismo.
As a nation comprising of 7,641 islands, the Philippines relies very heavily on air transport. Over 99.5% of our foreign international guests arrive via our airports in 2023. The accessibility of our destinations. Baka Secretary Frasco, we can give them a video about our tourist spots instead of yung mga, kasi pinapalabas yung ribbon cutting ng DOTR. Nag-iintay ka dun sa maleta mo at turista ka. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday mga kapuso! Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Nakapanayam ng GMA Integrated News si Jennifer Lopez at iba pang cast ng upcoming sci-fi movie na Atlas. Ayon kay J-Lo, pagbasa pa lang ng script ay na-move agad siya sa istorya ng pelikula. Kaabang-abang din ang pagsabak ni J-Lo sa action scenes. Masayang sinalubong ng Pinoy fans ang K-drama actress na si Park Min-young sa kanyang fan meet last weekend. Gina G din ang actress for some Q&A na ikinatawa rin ng fans. Masayang sinalubong ng Pinoy fans ang K-drama actress na si Park Min-young. At susunod, mga pag-ulan na minsay may kasamang yelo naranasan sa ilang lugar sa bansa. Tapos na ba ang tag-init? Ang nanguna sa mahigit 7,000 pumasa sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. At Paulo Contis nagsalita kaugnay sa mga spekulasyong hiwalay na sila ni Yan Santos. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Mainit at malinsangan pa rin pero napapadalas na ang pag-ulan. Kaya meron pang kasamang yelo sa isang lugar. Senyalis na kaya yan na malapit na ang tag-ulan? Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Maalinsangan tapos biglang magkukulimlim at bubuhos ang malakas na ulan na may kasamang kidlat. Sa San Francisco del Monte, Quezon City nga kahapon, umulan pa ng yelo. Hail ang tawag dyan na nangyayari kapag severe ang thunderstorm. Every time merong severe thunderstorm na nangyayari, meron siyang kakibat na mga ibang hazards kagaya ng hail, tsaka itong tornado paminsan-minsan. So yun po yung mga ilan sa mga hazards na dala nitong ating severe thunderstorms. Halos araw-araw na ang ganitong thunderstorm sa Metro Manila. Pero kanina, nakaranas din ang Baguio City ng severe thunderstorm. Bandang alas 10 ng umaga, biglang nagdilim. Sabay buhos ang malakas na ulan. Ito na ba ang tag-ulan? Ang sabi ng Pag-asa, hindi pa. Pero nasa tinatawag na transition period na tayo ng panahon ng tag-init patungo sa panahon ng tag-ulan. Para sabihing habagat season na, kailangan 7 man lang out of 13 monitoring stations ng Pag-asa ang nakararanas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng 3 araw. Kailangan din na ang pangkalahatang hangin sa bansa ay nanggagaling na sa kanluran. Yung time, yung duration na dapat continuously, consistently nasasatisfy yung dami ng ulan na yan na nami-measure for all those stations para masabi na, officially, tag-ulan na. Hanggang unang linggo ng Hunyo tayo raw ay nasa transition ng tag-init papuntang tag-ulan na dapat din pag-ingatan dahil panahon ngayon ng matatalim na kidlat.
Sa Lubuangan, Kalinga, 2 sundalong namatay, 4 naman ang sugatan matapos tamaan ng kidlat. Kaya habang paparating pa lang ang maitim na ulap ng thunderstorm, sumilong na agad. Kung wala na talaga tayong choice at naabutan tayo ng thunderstorm sa isang malawak na lugar, no? Yung tinatawag nating lightning crouch position, yung parang nakasquat, tapos naka-join yung heels or yung bukong-bukong. Tapos nakatakip yung tenga. Sa mga naghahabol pa ng summer getaway sa mga ilog at falls, makiramdam dahil panahon rin ngayon ng flash floods. Akala nila maganda yung panahon, pero bigla na lang tataas yung level ng tubig, no? Kasi yung ulan maaring nasa ibang lugar at naipadpad lang do sa river system. Mas mabuting ugaliing mag-monitor ng mga rainfall warnings na ini-issue ng Pag-asa para alam ninyo ang dapat paghandaan sa inyong lugar o pupuntahang lugar. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagbunga na ang dedikasyon at pagsusumikap ng halos 8,000 nakapasa sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Yan at ang kwento ng tagumpay ng top-notcher. Tunghayan sa pagtutok ni Mariz Umali. Hindi may kakailang Philippine pride na maituturing ang mga Pinoy nurse. Bukod sa in-demand sa buong mundo dahil sa sipag, husay at kalidad ng trabaho, malaki na rin ang kontribusyon ng mga Pinoy nurses sa global healthcare. At di ba nga't Filipino-British nurse pa ang nagturok ng kauna-unahang COVID-19 vaccine, pati na ang mga Pinoy nurses na buong dedikasyon nagsilbi noong pandemya. Ngayon may bago na namang henerasyon ng mga Filipino nurse sa pagpasa ng mahigit 7,000 nursing graduate sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Ang top-notcher sa kanila, ang 22 anyos na si Abigail Escueta Cayanan ng St. Jude College Dasmariñas, Cavite na nagkamit ng pinakamataas na score na 92.60%. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nakamit na tagumpay. Hindi pa rin po talaga nagsisink in sa akin. Parang nasa cloud 9 pa rin po ako. Hindi po ako nagugutom. Hindi po ako nakakaramdam. Hindi ko po alam mararamdaman ko. Pero sobrang saya ko po. Hindi raw biro ang pinagdaanan niya sa pagre-review para makamit ang childhood dream na maging isang nurse. Nag-deactivate muna raw siya ng kanyang mga social media account para mabawasan ang distraction. Hindi na rin siya gumigimik at sub-sub din daw talaga siya sa pag-aaral. May pagkakataon daw na pinanghihinaan siya ng loob pero ginamit daw niyang inspirasyon ng tita niyang nurse, pati ang mga magulang. Inspiration ko din po talaga yung mama at papa ko kasi gustong-gusto ko po sa kanila iparanas yung masarap na buhay and ang fulfilling po nun bilang anak kapag mapoprovide mo po yun sa parents mo. Sa ngayon, nagkasya na lang muna si Abigail sa cake at bulaklak na bigay ng kanyang eskwelahan dahil wala pa raw silang budget para magdiwang. At ang plano raw niya, magsilbi muna sa eskwelahan at sa bayan. Kaya sabay daw siyang magtuturo at magne-nurse. Pinanata ko din po kasi talaga na kapag binigay po sa akin to ni Lord, isa-share ko yung knowledge ko din. Magtuturo po ako dito. Magpa-practice ka as a nurse? Sa ngayon po, gusto ko din po mag-practice as a nurse dito po sa Pilipinas, lalo na po sa public hospital. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Asia's Limitless star Julian San Jose is turning 30. Ano kayang plano ni Julie para i-celebrate ang bagong chapter na ito ng kanyang buhay? Makichika kay Lars Santiago. Sa pagdiriwang ni Julian San Jose ng kanyang 30th birthday sa darating na Biyernes. Simple lang daw ang kanyang plano. Just a simple celebration with my family and my friends and loved ones. Siyempre, nandun si Ray, nandun si Kuya Rojon, si Ate Dayan, the rest of my team na malapit sa puso ko, some of my colleagues as well. Yun, simpleng celebration lang po talaga. Somewhere else, siguro an intimate gathering lang po talaga. Wala na raw malalaking bagay na mahihiling pa si Julian para sa sarili ngayong birthday niya. Really to be happy. Happiness lang talaga. Better health. Not only for me but for my family as well and my loved ones. More blessings. Career-wise, gusto ko lang na makapagsulat pa ng maraming mga songs. And I still want to
explore different things pa. Blessing nga agad ang sumalubong kay Julie na inilunsad bilang endorser ng isang beauty clinic. Sa launching, sinamahan siya ni GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Romina Marcelo. Walang limit sa pag-wish kay Julie because she'll always be our limitless star. And yun nga, hindi ko alam kung gaano kataas pa ang mararating niya, but she will keep on soaring, and I hope that she also receives so many blessings. War Santiago, updated sa showbiz happening. Tutukan. Exclusive suspect na nanggahasa umano ng 15 anyos na kapitbahay, walang kawala kahit sinubukan pang magtago. At ang panig ni Paulo Contis kaugnay sa mga spekulasyong hiwalay na sila ni Ian Santos. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Problemado ang ilang residente sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ang nakukuha kasi nilang tubig mula sa balon may halo umanong gasolina. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang buwan nang di nagagamit ang tubig mula sa isang balon sa Barangay 5 San Nicolas, Ilocos Norte dahil ang tubig kulay berde. Sabi pa ng mga residente, amoy gasolina rin daw ito. Ang sinisisi nila sa kontaminasyon umano ng tubig, ang kalapit na gasolinahan. Kasi hap-hap di nakawin da. Dudwa jay gasolina, tapos dudwa jay danom. Kulay green kasi sabi nila unleaded. Nang suriin ang tubig ng Municipal Environment and Natural Resources Office, kasama ang mga opisyal ng barangay, lumabas sa water sample na positibo ito sa fuel content. We endorse this problem to the DENR. Yes, ma'am. Gusto nga in-main nag-inspect to DENR and then in-recommend nga water sampling kami. Okay. So, nag-conduct committee water sampling, sir, which we submitted to the CRL, the laboratory facility sa Pampanga. Tutulungan rin daw ng barangay ang apektadong residente. Yung mga apektadong may balon dito, bibigyan namin ng danyos. Kumbaga, yung balon nila, di na nila magagamit, pwede naming bigyan ng nawasa yung linya nila. Yun ang usapan namin sa may-ari at okay naman sa kanya. Pansamantala rin munang itinigil ang operasyon ng inirereklamong gasolinahan na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Tinangkapang magtago pero wala pa ring taka sa pulisya ang lalaking wanted sa panggagahasa umano ng menor de edad niyang kapitbahay. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Madilim na nang dumating sa area ng Dasmariñas, Cavite ang San Juan City Police. Ano tayo sa area? Sa area tayo, ano na? Ang aarestuhin sa establishmentong ito raw nagtatrabaho. Nandun sa kapila. Sige lang. Diretso mo lang pare, diretso mo lang. Ganyan lang. Huwag papatay ng ilaw. Huwag mo papatay ng ilaw. Positibong nakita na ang suspect sa loob, pero may konting problema. Pagtago marunong. Sago Pag may malusutan doon, wala? Wala. Ang unang plano, palalabasin ang suspect sa kadarakpin. Pero mukhang nakatunog daw ito, kaya ang mga pulis, in-execute na ang Plan B. Ayaw mo ba? Ayaw. Nagtatago. Tago, pasukin na natin. Pare. Dito na nila dinakipang suspect na wanted sa kasong rape na may kinalaman sa child abuse. Ayon sa San Juan Police, ang biktima, 15 anyos na kapitbahay ng suspect. Magkakilala, so kapalagayang loob. So naisagawa yung act of lasciviousness nung September 9. Dalawang araw ang lumipas, September 11, ginahasa na ng suspect ang biktima. Noong una, sinachat daw ng suspect ang bata at sinilaw sa pera hanggang sa
Siguro nabaitan yung victim, binibigyan ng pera, at siguro nakapalagayang loob. Kaya niya naisagawa yung krimen. Under the law, it will be a higher penalty, at least from prison correctional to maximum imprisonment. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panig ang suspect na ngayon nakapit na sa male dormitory ng San Juan Detention Facility. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa gitna pa rin ng mga tanong sa pagkakakilanlan ni Banban Mayor Alice Guo, sinuri ng GMA Integrated News ng ilang laman ng kanyang Certificate of Candidacy. Dinilikan din natin ang isa niyang talumpati sa Banban kung saan binanggit niya ang kanyang ama. Sinubukan din namin siyang makapanayam pero wala siya sa kanyang tanggapan. Nakatutok si Ian Cruz. Kahapon lang, dumalo si Mayor Alice Guo sa flag raising ceremony ng munisipyo ng Bamban base sa post sa kanyang Facebook page. Nakipagpulong din siya sa ilang opisyal pati mga kapitan ng barangay. Pero wala sa kanyang tanggapan kanina si Mayor Alice Guo at nang ilang beses balikan ng GMA Integrated News simula kahapon. Naisa na namin siyang makapanaya matapos bigong masagot ang ilang tanong sa kanyang pagkakakilanlan sa pagdinig ng Senado at kasunod ng tanong ni Senador Risa Ontiveros kung totoo kayang Chinese si Mayor Guo. Noong 2022 proclamation rally niya bago manalong mayor ng Bamban, batid na ni Guo ang mga tanong sa kanya. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Guo? Ako po si Alice Guo, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong Bamban. Pero pagpunto ni Ontiveros sa birth certificate ni Guo, inineklarang Pilipino ang kanyang tatay pero Chinese national umano ang deklarasyon sa mga business record. Hindi ko po kayo bibiguin. Noong 2022 elections, tumakbo si Guo bilang independent candidate. Gumugol siya ng mahigit 134,000 pesos sa kampanya batay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa kanyang Certificate of Candidacy naman na nakuha ng GMA Integrated News Research sa COMELEC Central Office, nakasaad na ipinanganak siya sa Tarlac-Tarlac noong 1986. Nakasaad din ditong noong October 2021 ay mahigit 18 taon na siyang residente ng Bamban. Nakausap ko ang kapitan ng Barangay Virgen de los Remedios sa Bamban at sinabi niyang nakikita na niya noon si Guo. Mga 2005 nakikita ko na si Mayor. Nagkausap din daw sila noong bandang 2008 para sa mga dokumento para sa farm na nooy katabi lang ng farm ng pamilya ni Cap. Bago ito paghiwalayin ngayon na access road papuntang New Clark City. Yung dati sa figure nila dahil ina-apply nila ng resolution sa barangay. Nakita rin umano ng kapitan ang ama ni Guo at isang kapatid pero hindi ang ina nitong Pilipina. Iniimbestigahan ngayon sa Senado kung anong kaugnayan ni Guo sa Zun U1 Technology, ang pogo sa likod ng munisipyo ng Bamban na ni-raid nitong Marso dahil sa human trafficking at serious human illegal detention. Ayon kay Senador Win Gatchalian, may natagpuan daw sa loob na bill sa kuryente na nakapangalan umano sa alkalde. Isa rin sa natagpuang sasakyan sa Pogo ay nakarehistro kay Guo. Next, tinawagan at in-email namin ang lahat ng alam naming available contact si Mayor Guo pero hindi siya sumasagot. Pero dati nang itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa mga illegal na aktibidad sa Pogo Hub. Ang sasakyan nakapangalan sa kanya ay matagal na raw niyang naibenta at dahil siya ang dating may-ari ng lupa ng Pogo, baka raw hindi na naalis ang kanyang pangalan sa record ng Electric Cooperative. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ipinadeport na rin ang mahigit 100 pang Chinese nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pero may isang pinaiwan dahil may kaso pala rito sa Pilipinas. Nakatutok si June Veneracion. 2 buwan makaraan ng raid na ito sa Pogo Hub ng Zun U1 Technology Incorporated sa Banban, Tarlac. Halos kumpleto na ang deportation ng mga banyagang iligal umanong nagtrabaho dito. Naka-plastic handcuffs ng dalhin kanina sa NAIA Terminal 1 ang 166 Chinese nationals bago tuluyang i-deport papuntang Shanghai, China.
Ikatlong batch na sila ng Banban Pogo workers na diniport dahil sa pagiging undesirable alien, undocumented o overstaying. 50 Banban Pogo workers na lang ang naiiwan. Though they were arrested inside a Pogo hub in Banban, but mostly ang ginagawa kasi nila is scamming. 167 ang dapat sana i-deport ngayong araw, pero hindi pinasakay ng eroplano ang isang babae na natuklasang may kasong estafa na kailangan niyang harapin dito sa Pilipinas. Sa mga nakaraang deportation, Pilipinas ang sagot sa gastos. Pero sa pagkakataong ito, nagboluntaryo raw ang China na magbayad sa pagpapabalik sa kanilang bansa ng mga Chinese Pogo workers na sangkot umano sa iba't ibang scam. Diretso kulungan sila sa China at maharap sa mga kaso gaya ng internet fraud. Dito, nakita nyo naman, naka-air condition unit, maayos yung pakain sa kanila dahil ang trato natin sa kanila, biktima. Pero pagdating po doon, pag-apak ng Shanghai, kriminal, kulong. Bukod sa Pogo Hub sa Bambantarlac ng front lang umano para sa iba't ibang iligal na aktibidad gaya ng cryptocurrency at love scam. Meron pang mahigit 400 ang minomonitor ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Karamihan ay nasa Metro Manila, pero meron din sa Central Luzon at Calabarzon. So far, lahat ng ni-raid namin na mga Pogo hubs, puro illegal, scamming activities ang ginagawa nila. So we expect the same dito sa mga natitira siguro. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng mga pag-ulang naranasan sa ilang lugar, nagpatuloy pa rin ang mainit na panahon kanina sa halos buong bansa. Pumalo po sa 49 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, nag-47 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at Rojas, Capiz, habang 46 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union. Hindi nalalayo riyan ang init na inaasahan bukas sa halos kaparehong lugar kung saan din naitala ang pinakamataas na heat index ngayong araw. Abot yan hanggang 47 degrees Celsius. May mga lugar ding makakaranas ng 44 degrees Celsius gaya ng Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Alabat, Quezon, Cuyo, Palawan, Masbate City, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at Zamboanga City. Nasa 43 at 42 degrees Celsius naman sa mahigit 20 pang lugar sa bansa. Ang ganyang katataas na temperatura, delikado pa rin sa kalusugan kaya uminom po ng maraming tubig at iwasang magbabad sa initan. Sa ngayon, shear line at easterlies ang nakakaapekto sa bansa. Easterlies, yung mainit na hangin galing po sa karagatang Pasifiko, habang ang shear line ay kung saan nagsasalubong naman yung mainit at malamig na hangin. Ang dalawang weather systems na yan, posibleng magdala ng pag-ulan o thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bago magtanghali bukas mag-uumpisa ng ulanin ang maraming lugar lalo po sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May mga pag-ulan din sa Mimaropa, Northern Samar, Negros Provinces, Barm, Northern Mindanao at Soc-Sargent. Sa Metro Manila, may chance rin ng thunderstorms lalo po sa hapon kaya huwag kalimutang magdala ng payo. Abangan! Nagja-jogging sa Pangasinan, sugatan matapos mabangga ng motorsiklo. At bumidang Northern at Southern Lights sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit hindi nakikita sa Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Walang patid ang pagtutok. Dito lang sa 24 oras. Sugatan ng isang babaeng nagja-jogging lang sa Pangasinan matapos tamaan ng umovertake na motorsiklo. Tinutukan niya ni Claire Lacaninaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Nagja-jogging ang babaeng ito sa Mangaldan, Pangasinan nang mag-overtake ang dumaraang motorsiklo sa isa pang motorsiklo. Nawalan ito ng kontrol kaya dumikit sa isa pa hanggang sa nagpagewang-gewang at tamaan ang nagja-jogging. Nangyari yan nitong linggo, pasado alas 7 ng umaga. Na-miscalculate na at natamaan niya itong vehicle 1. Kung kaya't yung na-lose control yung isa na kung saan itong yung isang sasakyan yung tumama sa pedestrian na nagja-jogging doon na sa shoulder. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang babae at ang rider. Nakatakda sila mag-usap hinggil sa insidente. Maglalagay naman daw ng karagdagang road signages ang PNP para maiwasan ng aksidente sa lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilaw, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng sunod-sunod na aberya sa supply ng kuryente sa bansa, iminungkahi sa Kamara ang pagdaragdag ng mga power plant at pagtaas ng multa sa mga lumalabag na planta. Sa pamamagitan po yan ng pag-amyenda ng EPIRA Law. At nakatutok si Jonathan Anda. Saka ba sa naperwisyo sa sunod-sunod na brownout? Sabi ng Department of Energy kanina sa pagdinig ng Energy Committee sa Kamara, dahil yan sa mga nagsha-shutdown na planta ng kuryente dahil sa matinding init at mataas na demand. Kaya kailangan na raw talaga ngayon ng mga bagong planta. Karamihan kasi sa gamit natin ngayon ay coal plant na sobrang luma at dapat nang i-phase out. Kasi iba dyan 30 years na pinipilit lang na sige lang kasi wala pa yung replacement. Kaya nag-i-increase yung demand pero yung ating power plants tumatanda na rin. So, kailangan talaga ng mga bagong planta. Not just to increase but also to make it more efficient. Ang problema, masalimuot ang proseso ng pagtatayo ng bagong planta na inaabot ng 5 taon at kinakailangan pa ng samot-saring permit ayon sa PIPA o Philippine Independent Power Producers Association Incorporated. Pero hindi ba pwedeng gobyerno na lang ang magtayo ng sarili nitong planta? We are not allowed to build power plants because of EPIRA. Dahil dyan, gusto ng ilang mambabatas na amyendahan na ang EPIRA Law para makapagtayo na ng planta ang gobyerno. I truly believe that government now should come in and have a hand in building power plants. Yung plant na yon, napakamura na magiging singil and it will be able to answer more or less yung mga pagkukulang kung sakali nagkakaroon tayo ng mga biglaang pag-shutdown ng mga planta. Gusto rin nilang i-amyenda sa EPIRA Law na itaas ang multa sa mga lumalabag na planta kaya nagkaka-brown out. Napakaliit po ng penalty. Therefore, bakit po sila matatakot? Hindi po ba yun? So, I think that's the main problem. Sabi ng ERC o Energy Regulatory Commission, noong 2021 nakasingil sila ng 60 million pesos na multa sa mga lumabag na planta na dineposito sa National Treasury. Pero sabi ng ilang kongresista, dapat nire-refund o binabalik sa consumer ang multang binabayad ng mga planta. Kasi sila yung nagsuffer ng bayad ng mahal. Ang hinala ng ilang kongresista, may kartel sa sektor ng enerhiya, lalo na raw ang halos pagkakasabay-sabay na pag-shutdown ng nasa 50 planta noong Abril na nasundan ng matinding brownout at pagtaas ng singil sa kuryente. Nakakabwisit na. Ang lagi tinatanong ko, is there really a cartel also in energy, sa power, like in rice? Ang sagot ko meron. Kaya kasi ang problema dito, we pinpointed the problem. The problem is on generation. Wala naman po pollution na nangyari talaga. We can see, hinimay po namin yung mga generators. Sabi ng DOE ngayong 2024 may papasok na mga bagong planta na magdadagdag ng 1,100 megawatts. Ilan dito renewable energy o nakaasa sa araw, tubig at hangin. Nitong El Nino dahil sa sobrang init, sabi ng DOE, marami sa mga hydropower plant ang kinapos sa tubig. Sabi ng DOE kasama sa plano nila sa energy mix ang nuclear energy at natural hydrogen energy.
Sa hiwalay na pagdinig naman ng Senado, na-question naman ng mga senador ang opisyal ng DOE at ERC kaugnay sa maintenance ng mga power plant. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi kasi ni ERC Director Sharon Montaner na walang regular na maintenance sa power plants. Bilang tugon, sabi ng ERC, bumuo na sila ng ad hoc team para i-monitor ang mga power plant. Gayunman, para lang daw ito sa mahabang power outages. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ng Bureau of Immigration na mga paaralan ang nagpepetisyon para makakuha ng student visa ang isang foreign national na gustong mag-aral sa Pilipinas. At base sa pagsusuri nito, wala umanong nakitang mga anomalya sa pag-aproba ng ahensya sa mahigit 16,000 student visas para sa Chinese nationals. Tugon niya ng ahensya sa puna ni Congressman Ace Barbers na naaabuso ng immigration ang kapangyarihang mag-convert ng tourist visa sa student visa. Sa kabila nito, bukas daw sila na baguhin ng pulisya kung kakailanganin. Nagsampa ng reklamong libel at cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque at iba pang personalidad sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay Trillanes, inireklamo niya si Roque at ang vlogger na si Byron Cristobal dahil sa anyay maling akusasyong ibinenta ng dating senador ang panatag show sa China sa isang back-channel talks noong 2012. Dagdag ni Trillanes, sinampahan din niya ng reklamo ang isang Davao businessman dahil sa pagkasabi nito ng maling impormasyon na sinubukan daw siyang bayaran ni Trillanes para magsilbing peking witness laban kay dating Pangulong Duterte. Pati ang Sunshine Media Network International o SMNI at ilang host nito dahil sa pag-broadcast ng interview. Ito ang ating pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. Ibinenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na sa pagsasampa ni Trillanes ng reklamo, ipinakita raw ng dating senador na kalaban siya ng freedom of expression. Samantala, hinihintay pa raw ng SMNI at ni Cristobal ang kopya ng reklamo bago sila magbigay ng reaksyon. Ready to fly na pa Japan si sparkle artist Kelvin Miranda para sa isang international film festival. Pero bago yan, ready to fight muna siya as Sangre Adamos sa unang taping day ng Encantadia Chronicles Sangre. Yan ang chika ni Lars Santiago. Hindi halos makatulog si Kelvin Miranda sa excitement. Bukas kasi, first taping day na niya para sa Sangre. At ito talaga ang matagal na niyang hinihintay. Nakakabahan ako kasi first time ko makikita yung mundo namin, kung anong meron doon. At saka, first time ko talagang matcha-channel si Adamus ng, alam niyo yun, ng game na. Talagang ito na yun, nandito ka na sa mundo mo. At saka, paano yung makisalamuha sa mga tao sa Encantadia. Gusto na raw maramdaman ni Kelvin ang pagpasok sa pagkatao ni Adamus na isang sangre, lalo na kapag suot na niya ang kanyang warrior costume. Naghahanda rin si Kelvin para dumalo sa International Film Festival sa Nagoya, Japan, kung saan opening film ang pelikula niyang Chances Are You and I, kasama si Kira Ballinger. Siyempre, happy kami na na-appreciate din ultimo ng mga taga-ibang lahi, na-appreciate nila yung gawa ng pelikulang Pilipino. And laking pasasalamat ko sa tiwala ng mga taong pumili ng pelikula namin para maging opening salvo sa festival. Malutong na oo naman ang sinagot ni Kelvin sa tanong kung single ba siya ngayon. Hindi naman daw siya naghahanap, pero kung sakaling may dumating, gusto na niyang magsimula ng pamilya. Nilook forward ko na magkaroon din ako ng family. Ayoko rin naman kasi magkaroon ng family na sobrang tanda ko na, sobrang, alam niyo yun. Tingnan po natin, let's see. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.
Palalawakin pa po ang food stamp program simula sa Hulyo. Sa Kamara, isinusulong na gawin niyang permanente anuman ang administrasyon sa pamamagitan ng pagpasa ng batas. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Sa kalsada naninirahan si Nanay Lina kasama ang mga anak at apo. Sa pamamalimos sila umaasa para may makain, maliban ang minsang makaranas ng food stamp. Kung itutuloy po yung food stamp, ay salamat po kasi may pagkain po kami sa pang-araw-araw, mga apo ko. Ang good news, palalawakin pa ang food stamp na sa unay limitado lang sa 3,000 pinakamahihirap na pamilya sa 5 piling lugar sa bansa. We are already gearing up for the scale-up implementation of the program, which will start also dito ngayong July po, covering 300,000 beneficiaries. Scattered po sila across the Philippines. So, meron po tayong mako-cover po natin ang Luzon, Visayas at Mindanao. 3,000 pisong halaga ng mga piling pagkain ang pwedeng bilhin sa mga piling tindahan na mga benepisaryong bibigyan ng card para riyan. 50-30-20, 50% for carbs, 30% for proteins, and 20% for fruits and vegetables. Ayon sa DSWD, binavalidate nito ngayon ang mga benepisaryo at retailer na isasama sa scaled-up implementation ng food stamp program. Target daw ng pamahalaang gawing 0 ang bilang ng mga nagugutom pagsapit ng 2027. Pero higit sa pagpapalawak, gusto ng Kamara na i-institutionalize ang programa. Ibig sabihin, magpapasa ng batas na magre-require sa pagpapatupad nito anumang administrasyon. Lusot na ito sa komite pero daraan pa sa ibang komite dahil kulang ang pondo. Meron na po tayong approved na 1.89 billion pesos. But this can only cover 100,000 beneficiaries. We are requesting po the DBM for additional funding para ma-cover natin yung 300,000 beneficiaries. Kailangan talaga is mapondo ito without increasing taxes. I don't call it a band-aid. I think it's a short-term solution. And no, even America, they have food stamp programs. I mean, poverty is a reality. Inflation is global. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras. Up next, ang sagot ni Paulo Contis kaugnay ng pag-unfollow sa kanya ng girlfriend na si Yen Santos sa Instagram. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Napuno ng kulay ang social media dahil sa mga pinost na video at litrato ng mga tila nagsasayawang Northern o Southern Lights sa kalangitan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bakit nga ba nabalot ng kulay ang madilim na langit? Nagliwanag daw ang mga mata ng ating kababayan at academic fellow ngayon sa Montana, USA na si Robbie Kate. Nitong weekend kasi ito ang kanyang nasaksihan. Tila nagsasayawang pink at green na liwanag sa madilim na kalangitan. Ang Aurora Borealis o Northern Lights. Lahat kami parang first time namin makita yung Aurora Borealis. Nag-hike kami for around 30 minutes para lang siyang white smoke. Pero nung paakyat na kami, unti-unti namin nakikita yung purple, red, blue, yellow, and even green. Ang naturang light display, pinaliwanag din ang kalangitan sa iba't ibang bansa, gaya ng Canada, Mexico, Scotland at Switzerland, kung saan nagtatrabaho bilang pastry chef ang kababayan nating si John Henry. Hindi ko siya in-expect kasi normally sa Iceland or Norway, dito sa Switzerland, parang ngayon ko lang siya nakita. Pero ano nga ba dahilan bakit tila nababalot na makukulay na liwanag ang kalangitan? Kuya Kim, bakit nagkakaroon ng mga tila nagsasayawang liwanag sa ating kalangitan? Kuya Kim, ano na? Ang mga aurora ay mga natural light display na makikita sa kalangitan. Aurora Borealis ang tawag kung makikita ito sa Northern Hemisphere. Aurora Australis naman kung sa katimugang hemisphere. Nabubuo ang mga tila nagsasayawang liwanag sa pamamagitan ng charged particles mula sa araw na tumatama sa ating atmosphere. Kapag ka nagkaroon ng interaction, ang tinatawag natin na charged particle na yan carried by the solar wind sa tinatawag nating magnetic field. Nagkakaroon tayo ng tinatawag nating northern and
and Southern Light. Madalas namamataan sa mga rehiyon na malapit sa North at South Pole. We are protected by radiation belt. It's a donut shape kung saan mas makapal sa bandang equator. Mas manipis kasi ito pagdating doon sa North at saka sa South. Kaya malimit na ang mga yan ay makikita natin sa bandang matataas na latitude. Pahirapan ang makahanap ng aurora. Pero bakit kaya tila may libreng pa-light show ang ilang mga bansa ngayon? Ito yung resulta ng naranasang geomagnetic storm nitong Sabado at Linggo. Meron tayong malalaking mga sunspot group. Yun ay active region 3664 na kung saan yan ay nagpawala ng tinatawag nating solar flare in association with coronal mass ejection. Yan ay nagtatravel papunta rito sa atin. Bakit naman kaya iba-ibang kulay ng liwanag ng aurora borealis at aurora australis? Dahil sa ating lokasyon, hindi tayo pinalad na masaksiyan ang aurora borealis gaya nito. Kaya kung meron man kayong napanood na video online na di umano Northern Lights na nakunan sa Pilipinas, ayon sa Pag-asa, hindi raw yun ang nagpapakulay ng Northern Lights. Pero alam niyo ba na ang kulay ng aurora nakadepende yan sa iba't ibang gas sa ating atmosphere na nakaka-interact ng charged particles mula sa solar wind? Ang oxygen para sa berde at pulang liwanag. At nitrogen naman para sa asul at violet light. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Tinutulan ng ilang senador ang hiling na dagdag kapangyarihan para sa National Food Authority sa planong pag-abyenda sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Mungkahin ng ilan, ibigay ang kapangyarihan sa Agriculture Secretary. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa gitna ng mga hamon sa El Nino at mataas na presyo ng bigas, dagdag na kapangyarihan ng hirit ng Department of Agriculture para sa National Food Authority o NFA kaugnay sa planong pag-amyenda sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Bilang tugon ay binalikan ni Senadora Cynthia Villar ang NFA na nasa ilalim ng kagawaran. At sabi nyo, wala kayong stock. Tapos after 2 weeks, nagbenta nabalita na yung NFA nagbenta sa trader. But ayaw kami bentahan, tapos sa trader nagbebenta. Kaya galit na galit ako sa inyo. Oo. Kasi bawal yun sa rice tarification law. Tapos ngayon, gusto nila ibalik sa inyo yung power. We cannot agree to that talaga. Tanong naman ni Senador Francis Tolentino, It's not an amendment to the law, existing law, but the grant of temporary authority to be used during periods of exigencies. Meron kailangan baguhin in my opinion is kasi ngayon ang NFA has no power to intervene. Kahit siya bumili ng local rice, not imported hindi niya pwedeng ibenta to ng palugi basta-basta. ang dagdag kapangyarihan na hinihingi ay gagamitin umano kung may emergency, halimbawa kung mahal ang bigas o may El Nino. Mukhang kailangan pakialaman para to keep the traders honest during several instances lang naman during the year. Pabor si Senator Amy Marcos kung ibibigay ang kapangyarihan sa Agriculture Secretary pero hindi sa NFA mismo. Basta pinakialaman ng NFA. Pwedeng task force, pwedeng commission, emergency lang po. Kung ayaw nyo sa NFA, okay din sa amin na sa amin lang ibigay. Allergic po. Pati dun sa yung Madam Chair, yung sa power to import as a last resort. Tinalakay rin sa pagdinig kung paano nakatulong ang pondo mula sa RCEF tulad sa pagpapabuti ng ani, pagpapababa ng halaga ng produksyon at pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Pinasusuri naman ni Villar ang mga ulat na hindi tumutubo or rejected ang ilang imported na hybrid na binhi na pinamigay sa mga magsasaka na 250 pesos pa naman malayo sa 30 pesos na presyo ng lokal. Sinita rin niya ang 10 bilyong pisong imported fertilizer. Gayong ayon sa kanya ay maituturing na degraded ang 38% ng lupa sa bansa. Samantala, inalis na ng Ombudsman ng preventive suspension sa 72 warehouse supervisors kaugnay na investigasyon sa pagbenta ng NFA ng bigas sa mga traders sa murang halaga. Nanatili naman ang suspensyon sa matataas na opisyal ng ahensya. Maraming warehouses na malilift, hindi na mapapadlock, mabubuksan na at hopefully makabili pa tayo ng konti pang palay at ma-store doon sa mga areas na napadlock kasi last week of harvest na.
Sa Kamara naman lusot na sa ikalawang pagbasa ang rice tarification law, kaya isasalang na sa huling pagbasa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahigit 700 ang nawalan ng tirahan kasunod ng landslide sa mainit Surigao del Norte. Sabado nang gumuho ang malaking bahagi ng minahan sa lugar. Nagtumbahan ng mga malalaking puno at nagtakbuhan ng mga tao. Iniimbestigahan na ng Mines and Geosciences Bureau at Environmental Management Bureau ng DNR ang nangyari. Nagbigay naman ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa nasalanta. Sinagot ni Paulo Contis ang tanong tungkol sa pag-unfollow sa kanya ng girlfriend na si Yen Santos at pag-alis ni Yen ng kanilang mga pictures sa Instagram. Makichika kay Aubrey Carampel. Usap-usapan ngayon ang pagtanggal ni Yen Santos sa mga litrato nila ng boyfriend na si Paulo Contis sa kanyang Instagram account. Wala na ring pina-follow na account si Yen. Umugong tuloy ang espekulasyon na hiwalay na ang dalawa. Nang tanungin namin si Paulo sa premiere night ng kanyang bagong pelikula na Fuchsia Libre, sagot niya, isang magandang no comment. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko. So, I'd like to keep it personal, my personal life. Dati pina-follow kita, dati pina-follow ko si Gorgie, in-unfollow ko rin kayong lahat. O ibig sabihin ba, naghihiwalay tayo lahat? O. Si Paulo naka-follow pa rin sa IG account ni Yen at may mga litrato pa rin nilang dalawa sa kanyang account. Samantala, proud naman si Paulo sa pinagbibidahang movie kung saan gumaganap siyang isang gay MMA fighter. Kinailangan daw niyang magbawas ng timbang at nag-train pa ng wrestling para sa role. Ito yung first time na action, tapos gay yung role ko. It's very fun, it's very entertaining. Makakasama ni Paulo ang aktor na si John Arcilla. Sobrang napaka-controversial nitong movie na ito para sa akin kasi hindi lang siya pang LGBTQ, definitely pang whole family siya. Para sa mga, especially sa mga magulang na hindi naiintindihan yung ganong klaseng sitwasyon. Kabilang din sa cast, si Sparkle actor Khalil Ramos na dumalo rin sa premiere, kasama ang girlfriend na si Gabby Garcia. It's exciting kasi sobrang bago ng character niya, so looking forward din ako mapanood. Actually, sobrang nag-enjoy ako. More than anything, it was like going back to my high school self kasi napakakulit nung character. There was challenge pero medyo madali ko siyang napuntahan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Adam, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula pa sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.